Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayon ay ating tatalakayin ang paksang natural na paraan upang maibalik ang ereksyon sa umaga para sa mga lalaking lampas sento, taong gulangi. Iniisip ng karamihan sa mga lalaki na ang pagkawala ng kanilang ereksyon sa umaga ay normal na bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit hayaan ninyong malumanay kong hamunin ang ideyang yan. Kung ikaw ay higit sa 60 at nagigising ka nang wala ang dating pamilyar na tigas, maaring sinabihan ka na, well, ganyan talaga pag tumatanda. Ngunit hindi iyan ang buong katotohanan. Sa katunayan, para sa maraming lalaki, ang pagkawala ng ereksyon sa umaga ay hindi isang tiyak na senyales ng paghina. Ito ay isang signal. Isang mensahe mula sa katawan na may kailangang muling gisingin. Hindi na ito sira. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na hindi yun ang kaso? Paano kung ang kawalan ng sigla sa umaga ay hindi tungkol sa pagkawala, kundi sa isang paghinto? Paano kung hindi naman tumigil ang katawan? Ito ay simpleng naghihintay. Naghihintay para sa tamang uri ng atensyon, tamang uri ng haplos, tamang pag-unawa. Nakakita na ako ng mga lalaki sa kanilang 60s, 70s kahit hanggang sa kanilang 80s na naibalik ang kanilang natural na ritmo. Hindi sa pag-inom ng isa pang tableta, kundi sa muling pagkonekta sa karunungan ng kanilang sariling katawan. Ang katotohanan, ang tahimik na paghina ng iyong lakas sa umaga ay walang kinalaman sa edad. Maging tapat tayo o binabago tayo ng pagtanda. Ngunit hindi nito inaalis ang ating kakayahang makaramdam, tumugon, at magising. Ang paghina ng iyong lakas sa umaga ay hindi dahil sa pagod na dulot ng edad. Ito ay dahil sa pagkawala ng koneksyon. Pagkawala ng koneksyon mula sa hininga, mula sa sirkulasyon, mula sa maliliit at makapangyarihang senyales na dati automatikong tinutugunan ng iyong katawan. Ito ay sanhi ng isang bagay na mas hindi inaasahan at mas madaling ayusin. At narito ang nakapagpapasiglang bahagi. Kapag naunawaan mo na ang sanhing ito, ang solusyon ay nagiging mas simple kaysa sa iyong inaakala. Walang operasyon, walang reseta, kundi kamalayan, presyon, at presensya. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mas marami. Ito ay tungkol sa paggawa nito sa ibang paraan. Sa ngayon, sa loob mo, ang iyong buong sistema ng ereksyon ay gumagana pa rin, handa pa rin, may kakayahan pa rin. Oo, totoo. Ang mga nerbiyos, mga daluyan ng dugo, ang mga tisyo ng kalamnan, lahat sila ay nariyan pa. Siguro medyo mas tahimik, medyo napabayaan, ngunit hindi nawala. Hindi ito tungkol sa pag-imbento muli ng iyong katawan. Ito ay tungkol sa muling pag-activate ng kung ano ang umiiral na. Ang iyong pagkalalaki ay simpleng naghihintay na muli kang makinig. Ang kailangan mo lang malaman ay ang mga eksaktong lugar, 3 mahahalagang punto sa iyong ari at ibabang bahagi ng katawan na kapag pinindot sa tamang paraan ay maaring maibalik ang mga ereksyon sa umaga ng natural. Hindi ito mga mahiwagang sikreto o daya. Ito ay mga sonang may ugat sa biolohiya na kinikilala sa parehong sinaunang mga kasanayan at modernong agham. Kapag nag-apply ka ng banayad at maingat na haplos sa mga lugar na ito, nagpapadala ka ng isang senyales. Isang senyales na nagsasabi sa katawan na oras na para gumising at nakikinig ang katawan. Walang tableta, walang bomba, walang kahihiyan. Hindi mo kakailanganing magpaliwanag sa isang parmasyutiko o mag-alala tungkol sa mga side effect. Hindi ka makakaramdam ng kahihiyan o presyon. Kailangan mo lang ang iyong sariling mga kamay, isang tahimik na sandali, at isang pagnanais na subukan ng isang bagay na naiiba. Ako si Dr. Rowena Bautista at ginugol ko ang aking buhay sa pagtulong sa mga lalaki sa kanilang 60s, 70s
At kahit na mas matanda pa na maibalik ang lakas at daloy ng dugo kung saan inakala nilang tuluyan na itong nawala. At gusto kong malaman mo ang isang bagay ngayon. Hindi ka nag-iisa. Ang mga kwentong narinig ko mula sa mga lalaki sa buong mundo, mga guro, sundalo, artista, mga lolo, lahat sila ay may iisang tema, isang pagnanais na muling maramdaman ang kanilang sarili, na mabawi ang tahimik na pagmamalaking dulot ng paggising sa isang katawan na tumutugon. Ang ibabahagi ko ay hindi nangangailangan ng sulat mula sa doktor. Ang iyong mga kamay, iyong hininga, at kaunting oras lamang. Iyon lang. Hindi ito isang paggamot. Ito ay isang kasanayan. Isang banayad na paanyaya na bumalik sa iyong sariling katawan. At kapag nagsimula ka na, matutuklasan mo ang isang malalim na bagay. Ang paggaling ay hindi laging nagmumula sa labas papasok. Minsan nagsisimula ito sa isang hininga at isang haplos. At narito ang pinakamahalaga. Ang 3 puntong ito ay nasa iyong katawan na. Ngunit karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman pinipindot ang mga ito sa tamang paraan. Nariyan lang sila. Walang operasyong kailangan. Walang bagong kagamitan. Ikaw lang na muling tumututok sa kung ano ang matagal nang alam ng iyong katawan. Ang mga puntong ito, kapag na-activate ng may intensyon, ay maaaring magbukas ng mga daanan na tahimik na nagsasara sa paglipas ng panahon. Ito ay mga tunay na sonang sinusuportahan ng agham na nagpapalakas ng sirkulasyon, sensitibidad, at enerhiyang sekswal. Sa mundo ng medisina, pinag-uusapan natin ang daloy ng dugo, nitric oxide, nerve conduction. Sa tradisyonal na gamot sa silangan, pinag-uusapan natin ang mga meridian ng enerhiya at puwersa ng buhay. Ang 3 puntong ito ay nag-uugnay sa dalawang mundo at ipinapaalala sa atin na ang pagka-arouse ng lalaki ay hindi lamang pisikal. Ito rin ay malalim na emosyonal at energetiko. At kapag natutunan mo kung paano i-activate ang mga ito, lahat ay nagbabago. Hindi lang ang pisikal na sensasyon, hindi lang ang pagbabalik ng sigla sa umaga, kundi ang paraan ng pagdadala mo sa iyong sarili, ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa iyong katawan, ang kumpiyansang nararamdaman mo kapag tumitingin ka sa salamin at alam mong, buhay pa ako. Ako pa rin ito, kaya't manatili ka sa akin dahil sa ilang sandali ay ipapaliwanag ko sa iyo ang bawat isa at kung paano ito isasama sa 5 simpleng gawi na magpapalakas sa iyong mga resulta. Sasamahan kita sa bawat hakbang. Una, gigisingin natin ang katawan. Pagkatapos, susuportahan natin ito ng mga gawi na magpapanatili itong masigla, tumutugon, at matatag. Hindi ito isang panandaliang solusyon. Ito ay isang panghabambuhay na muling pagkonekta. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon na ang oras. Pindutin ang button na yon at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang makapangyarihang natural na payong pangkalusugan na partikular na ginawa para sa mga lalaking higit sa 70 bawat linggo. Nagbabahagi ako ng mga insight na batay sa ebidensya, totoong mga kwento, at napatunayang mga pamamaraan upang matulungan kang umunlad. Hindi lang mabuhay sa susunod na kabanata ng buhay. Kaya, pindutin ang subscribe button dahil ang paglalakbay na ito na ating pinagsamahan ay nagsisimula pa lamang. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyo, i-type ang isa sa mga komento upang ipaalam sa akin na nandito ka. Kung hindi, i-type ang 0. Ang iyong tapat na feedback ay tumutulong sa akin na gawing mas mahusay ang nilalamang ito para sa iyo. Ito ay isang usapan, hindi isang lektura. Gusto kong marinig ang iyong boses. Ipaalam mo sa akin.
Handa ka na bang bawiin ang kontrol sa iyong katawan upang sumulong ng may higit na kamalayan, higit na lakas, higit na pag-asa? Sige, magsimula tayo sa una at pinakamahalagang katotohanan. Isang bagay na sana'y marinig ng bawat lalaking higit sa senta mula sa kanyang doktor. At narito ito, marahil ang nakapagpapalayang katotohanan na maririnig mo tungkol sa iyong katawan. Hindi ka sira, hindi ka lampas sa pagkumpuni, hindi ka isang kabiguan dahil nawala ang iyong lakas sa umaga. Iyan ay isang kasinungalingan na pinaniwalaan ng napakaraming mabubuting lalaki. At narito ako upang palitan ang kasinungalingang iyon ng isang bagay na nakaugat sa agham at habag. Ang iyong katawan ay hindi sira. Ito ay natutulog lamang. Oo, tulad ng isang magandang makina na matagal nang hindi napapaandar. Ang iyong sistema ay maaaring kailangan ng kaunting pag-init, ngunit ang makina ay nariyan pa rin, buo, naghihintay. Isipin ito hindi bilang paghina, kundi bilang isang estado ng pagtulog. Tulad ng isang puno sa taglamig, buhay pa rin ang mga ugat. Nariyan pa rin ang potensyal. Kailangan lang nito ang tamang senyales upang muling mamukadkad. Ang lakas na yon sa umaga na dati mong nararanasan hindi ito naglaho. Ito ay naging tahimik lamang. Tumingin ako sa mga mata ng daan-daang lalaki na inakalang may nawala sa kanila magpakailanman. At sa bawat pagkakataong, ipinapakita ko sa kanila kung paano muling kumonekta, kung paano huminga at humaplos at makaramdam muli. Napagtatanto nilang hindi nawala ang kanilang lakas. Ito ay naging mahina lamang, natabunan ng stress, tensyon, masamang gawi, at kahihiyan. At kapag tinanggal natin ang mga layer na yon, unti-unti, ito ay bumabalik. At ngayon, sa ilang minuto lamang ng focus, haplos, at hininga, tutulungan ka naming buksan itong muli. Walang makina, walang gamot, kundi ilang simpleng kasangkapan ang iyong sariling presensya, iyong hininga, at iyong pagnanais na maniwala muli sa iyong katawan dahil nakikinig ang katawan. Kapag hinaplos mo ito ng may pag-iingat, kapag huminga ka ng may intensyon, kapag binigyan mo ito ng atensyon, ito ay tumutugon. Narito kung paano ito nagsisimula. Ang iyong katawan ay hindi sira. Ito ay natutulog lamang. Ulitin natin ito dahil ang pag-uulit ay kung paano natin binabago ang mga lumang paniniwala. Hindi ka sira. Hindi ka masyadong matanda. Hindi ka diskwalipikado. Ang iyong katawan ay simpleng nanahimik dahil sa mga taon ng kapabayaan o pagkawala ng koneksyon. At ngayon ay dahan-dahan natin itong ginigising. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na hindi ko kailanman nabasa sa isang medikal na aklat. Ngunit natutunan ko sa loob ng 3 dekada ng pagtatrabaho sa mga lalaki. Ang agham medikal ay nagbibigay sa atin ng mga kamangha-manghang kasangkapan. Oo, ngunit hindi ito laging nagtuturo sa atin kung paano makinig sa tahimik na katotohanan ng katawan. At ang natutunan ko sa mga dekada ng pagsasanay ay ito. Nagsasalita ang katawan. Bumubulong ito. Naaalala nito. At kapag tinatrato mo ito ng may dignidad at pasensya, maaari itong gumaling sa mga paraang hindi kailanman nahulaan ng mga aklat. Karamihan sa mga pagbabagong pinagdadaanan natin pagkatapos ng 60 ay hindi mga senyales ng pinsala. Ito ay mga senyales ng pagkawala ng koneksyon. Hayaan mong tumatak iyan. Ang pagkapagod, ang humihinang pagnanasa, ang nawawalang ereksyon sa umaga. Hindi ito dahil may nasira sa loob mo. Ito ay dahil ang koneksyon, ang mga senyales sa pagitan ng isip, dugo, nerbiyos, at sensasyon ay nanahimik. At tulad ng isang radyo na medyo wala sa frequency, tutulungan ka naming i-tune itong muli. Nagkaroon ako ng mga lalaking pumasok sa aking opisina, malalakas,
Mayabang na mga lalaki na hinihinaan ang kanilang boses kapag nagtatanong tungkol dito. Dok, dati pagising ko, matigas na parang bato. Ngayon pagising ko, parang walang laman. May mali ba? Narinig ko ang eksaktong pangungusap na yon ng hindi mabilang na beses at sa bawat pagkakataon, nararamdaman ko ang kanilang sakit. Ang tahimik na takot na may isang mahalagang bagay na nawala. Nakikita ko ang pag-aatubili, ang kahihiyan, ngunit nakikita ko rin ang pag-asa na kumikislap sa likod ng kanilang mga mata na baka lang, hindi pa huli ang lahat. At lagi ko silang tinitingnan sa mata at sinasabing, hindi, walang nasira, nanahimik lang ang katawan mo. At maaari nating itong gisingin muli. At doon nagbabago ang silid. Doon ko nakikita ang pagbaba ng mga balikat, paglawak ng dibdib, kaunting liwanag na bumabalik sa mukha dahil na ngayon ay may posibilidad, may landas na pasulong, walang kahihiyan, walang sisihan, kundi isang muling pagkonekta sa lakas na laging nariyan. Ang katotohanan ay ang iyong pagkalalaki, iyong sirkulasyon, sensitibidad at tugon ay nariyan pa rin. Kahit na hindi mo ito naramdaman sa loob ng maraming buwan, kahit na sinubukan mo ang mga tabletas na hindi gumana o mga ehersisyo na parang isang gawain, hindi ka pinabayaan ng iyong katawan. Ito ay naghihintay. At iyon, mahal kong kaibigan, ay makapangyarihang balita. Hindi ito nawala. Ito ay napabayaan lamang. Nagiging abala ang buhay. Nag-iipon ang stress. Humihinto tayo sa pagbibigay pansin sa ating hininga, ating pelvis, ating postura. Nawawalan tayo ng pakiramdam at ang katawan. Tulad ng anumang relasyon, ay kalaunan ay nananahimik. Ngunit tulad ng anumang makabuluhang koneksyon, maaari itong muling gisingin ng may presensya, ng may pag-iingat. Ang iyong mga daluyan ng dugo ay gumagana pa rin. Ngunit bumagal sila. Ang iyong mga nerbiyos ay buo. Ngunit hindi sila pinansin. Maging tapat tayo. Ang iyong katawan ay mayroon pa ring lahat ng mga sangkap na kailangan nito. Ang iyong vascular system ay may kakayahan pa rin. Ang iyong mga nerbiyos ay nagdadala pa rin ng mga mensahe. Ang nawawala ay ang stimulation, ang activation, ang atensyon. Hindi mo kailangang ayusin ang iyong katawan. Kailangan mong muling kumonekta dito. Tumigil ang iyong katawan sa pagtanggap ng mga senyales na dati nitong madaling natatanggap. At narito kung bakit mahalaga yon. Ang sistema ng pagka-arouse ng lalaki ay malalim na nakatali sa mga senyales. Hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa isip at emosyon. Kung mahina ang mga senyales dahil sa stress, kakulangan sa tulog, mababaw na paghinga, tumutugon ang iyong katawan ng naaayon. Kaya, ang ating trabaho ngayon ay palakasin muli ang volume upang maibalik ang mga senyales na yon. At narito ang pinakamalungkot na bahagi. Karamihan sa mga lalaki ay sinisisi ang kanilang sarili. Iniisip na nabigo sila o nawala ang kanilang pagkalalaki. At ito ay dumudurog sa aking puso. Nakakita ako ng mabubuting lalaki na nahuhulog sa kahihiyan dahil sa isang bagay na hindi naman nila kasalanan. Ang katahimikan ng kultura tungkol sa pagtanda ng lalaki ay lalo lamang itong pinalalala. Karapat-dapat ka sa mas mabuti. Karapat-dapat kang malaman na hindi ito kabiguan. Ito ay feedback lamang. Wala nang mas malayo pa sa katotohanan. Ang iyong pagkalalaki ay hindi kailanman nasusukat sa isang solong pag-andar. Ito ay nabubuhay sa iyong presensya, iyong tapang, iyong pag-aalaga, iyong kakayahang magmahal, mamuno, at makaramdam. Ngunit kapag huminto sa pagtugon ng iyong katawan, parang nawalan ka ng pagkalalaki, kaya napakahalaga ng gawaing ito, hindi lamang upang maibalik ang pag-andar, kundi upang maibalik ang pagkakakilanlan. Isipin mo ito,
Kung ang isang switch ng ilaw ay hindi binuksan sa loob ng maraming taon, mananatiling madilim ang silid, ngunit hindi iyon nangangahulugan na nawala ang kuryente. Nangangahulugan lamang ito na walang pumindot sa switch. Ang metapora na ito ay totoo. Gumagana pa rin ang sistema. Nariyan pa rin ang mga kable, hindi lang natin ito na-activate. At kapag ginawa natin, dahan-dahan, palagian, ang mga ilaw ay muling kumikislap. At napakaganda ng liwanag na yon. Ang 3 puntong ipapakita ko sa iyo sa video na ito, sila ay parang switch na yon. Hindi sa pamamagitan ng puwersa, hindi sa pamamagitan ng presyon, kundi sa pamamagitan ng kamalayan, hininga, at intensyon. Hindi kailangang itulak o hilahin. Hindi kailangang mag-perform. Isang pang-araw-araw na paanyaya lamang na pindutin, huminga, at makaramdam. Ang mga puntong ito ay parang mga susi sa isang kandado. Hindi nila sinisira ang pinto. Binubuksan nila ito. Nakakita ako ng mga lalaking lumuha nang bumalik ang init sa kanilang ibabang bahagi ng katawan. Hindi lamang dahil sa kasiyahan, kundi dahil sa pag-asa. Dahil hindi lamang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa dignidad, pagiging buhay, ang magandang realisasyon na nandito pa ako, buo pa ako, gumagana pa ako. Pinapatunayan nito na buhay pa sila doon sa ibaba. May kakayahan pa, buo pa. At gusto kong marinig mo yan, talagang marinig mo. Dahil minsan kapag nawalan ng koneksyon ng isang lalaki sa bahaging yon ng kanyang sarili, nagsisimula siyang makaramdam na hindi siya nakikita. Kahit sa kanyang sarili. Ngunit kapag bumalik ang sensasyon, kapag muling pumintig ang init sa pelvis, para kang nakahanap ng isang matandang kaibigan na hindi kailanman umalis. Naghintay lamang ng tahimik. Hindi lamang ito tungkol sa mga ereksyon. Ito ay tungkol sa muling pagkonekta sa bahagi mo na dating nagbigay kahulugan sa iyong kabataan. Kumpiyansa at pagkalalaki para sa maraming lalaki. Ang mga ereksyon sa umaga ay higit pa sa isang pisikal na reaksyon. Sila ay isang simbolo, isang tahimik na paalala ng sigla, kahandaan, at panloob na lakas. Ang pagkawala niyan ay parang pagkawala ng isang piraso ng iyong sarili. Ngunit narito ang regalo. Ang pirasong yon ay hindi nawala. Ito ay nakalimutan lamang. At magkasama, aalalahanin natin ito. Ang unang hakbang, matutong makinig muli sa iyong katawan. Hindi nang may paghusga, hindi nang may kahihiyan, kundi nang may kuryosidad at pag-aalaga. Tulad ng pag-tune sa isang himig na malumanay na tumutugtog sa ilalim ng ingay ng pang-araw-araw na buhay. Ang iyong katawan ay bumubulong ng mga pangangailangan nito sa lahat ng oras. Ngayon ay palalakasin lang natin ang volume. Ito ay bumubulong sa iyo sa lahat ng oras. Hindi mo lang alam kung paano ito marinig, ngunit matututunan mo. Matututunan mo kung paano humaplos sa paraang nag-aanyaya ng tugon, kung paano huminga sa paraang nagbubukas ng daloy ng dugo, kung paano umupo at makaramdam ng hindi nagmamadali, at dahan-dahan, malumanay, babalik ang mga senyales, magsisimula kang magtiwala muli sa iyong katawan at marahil ay masisiyahan ka pa rito sa mga paraang hindi mo inakalang posible pagkatapos ng 60. Sa ilang sandali, ibubunyag ko ang unang punto. Isang nakatagong lugar sa itaas ng iyong buto, sa pubic, na nagsisimula ng iyong enerhiyang reproduktibo. Hindi ito mahiwaga. Ito ay biolohikal. Ang lugar na ito, sa itaas lamang ng pubic ridge ay puno ng mga nerve ending, connective tissue, at isang energetikong daanan na nakaka-impluwensya sa daloy ng dugo at hormone signaling. Ang pag-activate nito ay hindi nangangailangan ng puwersa. Kailangan nito ng katumpakan. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman hinawakan ito ng may layunin. Ngunit kapag ginawa nila, nagsisimulang magbago ang mga bagay.
Madalas na mas mabilis kaysa sa kanilang inaasahan. Ilang araw lamang ng banayad na pag-activate. At ang mga lalaki ay nagsisimulang mag-ulat ng mga banayad na pagbabago. Isang pakiramdam ng pangingilig. Mas maraming init sa singit. Kahit isang paggising sa umaga na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming taon. Iyan ang muling paggising ng katawan. Hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil inanyayahan mo ito. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung saan ito eksakto at kung paano ito gamitin. Isipin mo ang iyong ibabang tiyan. Sa mismong lugar kung saan nagtatagpo ang iyong tiyan at ang base ng iyong pelvis. Mga 1 pulgada o 2 sa itaas ng iyong buto sa pubic ay may isang malambot na pad ng tissue. Hindi lamang ito kalamnan. Ito ay isang gateway. Dahan-dahang ipatong ang iyong mga daliri doon. Huminga ng mabagal sa ilong at pindutin ng may kabaitan. Hawakan ng 20 hanggang 30 segundo habang humihinga ka. Iyon lang. Iyon ang simula. May isang lugar sa katawan ng isang lalaki na walang sino man ang pinag-uusapan. Hindi sa mga locker room, hindi sa mga pagbisita sa doktor. At ang katahimikang yon ay kapuspalad dahil ang susunod na lugar na ito ay may mas malaking impluwensya sa iyong sigla kaysa sa napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki. Hindi ito halata. Hindi ito pinag-uusapan sa mga kaswal na pag-uusap. Ngunit nagtataglay ito ng sinaunang karunungan at modernong kaugnayan. Karamihan sa mga lalaki ay nabubuhay nang hindi napagtatanto ang kapangyarihan nito. Ngunit nariyan lang ito sa pagitan ng iyong mga binti, sa ilalim ng iyong kamalayan. Tahimik na hawak ang susi sa sensasyon, daloy ng dugo at enerhiyang panlalaki. Ang tinutukoy ko ay ang espasyo sa pagitan ng iyong tumbong at scrotum na tinatawag sa Eastern medicine na CV1 sa Chinese medicine. Ito ang tagpuan ng yin at yang. Ang pundasyon ng puwersa ng buhay. Sa Western terms, ito ay tinatawag na perineum. Isang siksik na web ng mga kalamnan, fascia at nerbiyos na kumukontrol sa lakas ng pelvic floor at nagdidirekta ng daloy ng dugo sa ari. At kapag natutunan mong i-stimulate ito ng may kamalayan, ito ay nagiging isang makapangyarihang kaalyado. Hindi man ito pinapangalanan ng Western medicine, ngunit maniwala ka sa akin, mas mahalaga ito kaysa sa iniisip mo. Oo, maaaring hindi ito gaanong binibigyan ng pansin sa mga modernong aklat. Ngunit tanungin mo ang sino mang lalaki na muling nagising ang kanyang pelvic floor sa pamamagitan ng pamamaraang ito at sasabihin niya sa iyo na mahalaga ito. Hindi sa teorya, kundi sa totoong buhay na sensasyon. Kunin natin si Thomas, isang 71 taong gulang na veterano ng Marine. Halos 1 dekada na siyang hindi nakakaramdam ng tunay na sensasyon doon sa ibaba. Isang malakas na lalaki na puno ng pagmamalaki, ngunit pribadong puno ng pagdududa. Nagsilbi siya sa kanyang bansa nang may katapangan, ngunit naramdamang pinagtaksilan ng kanyang sariling katawan sa mga nakaraang taon. Ang kanyang mga salita sa akin ay tahimik ngunit tapat. Dok, parang namatay ang mga ilaw. Nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam nung naka-on pa sila. Ipinakita ko sa kanya ang pangalawang puntong ito. Sinabi ko sa kanya, walang pagtulak, walang pagpilit. Umupo lang, huminga, at hayaang maalala ng iyong katawan. Iyan ang susi. Hindi mo inaayos ang isang bagay. Pinapaalala mo sa iyong katawan kung paano tumugon. Ang perineum ay pinakamahusay na tumutugon sa kahinahunan, tulad ng isang mahiyain na hayop na bumabalik lamang kapag nararamdaman nitong ligtas. Sa loob ng ilang araw, may nagbago. Bumalik ang init, isang mahinang pulso, buhay na gumagapang pabalik sa isang lugar na kanyang isinuko na. Hindi ito dramatiko sa una, ngunit hindi maikakaila. Isang pakiramdam ng pangingilig,
Isang banayad na paninigas, isang paggalaw sa umaga na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Iyan, kaibigan ko, ay pag-asang bumabalik sa pamamagitan ng katawan. Ito ay dahil ang lugar na ito ay gumaganap na parang isang balbula na pumipigil sa daloy ng dugo at enerhiya ng nerbiyos. Kapag ang perineum ay masikip, napabayaan o mahina, pinipigilan nito ang sirkulasyon tulad ng isang tupi sa isang hose. Ngunit kapag nakaka-relax at na-stimulate ng maayos, ito ay nagbubukas. Ang dugo ay nagsisimulang dumaloy muli. Ang nervous system ay nagsisimulang gumana at naaalala ng katawan ng lalaki kung ano ang idinisenyo nitong gawin. Kapag umupo ka dito ng dahan-dahan gamit ang isang nakarolyong tuwalya o malambot na ibabaw, nagsisimula itong mag-relax. Hindi mo kailangan ng mga gadget. Ang isang nakarolyong tuwalya, isang yoga block, o kahit isang malambot na bola ng tennis na inilagay sa ilalim ng perineum habang tahimik kang nakaupo, ay maaaring magsimulang i-activate ito. Umupo ng tuwid, huminga ng mabagal, hayaan ang iyong bigat na manatili ng pantay. Hindi kailangang gumawa ng kahit ano, maging present ka lang. Ang tensyon ay lumuluwag at ang dugong naipit sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay malayang dumadaloy muli. Tulad ng isang nagyelong ilog na nagsisimulang matunaw. Maaaring hindi mo ito mapansin kaagad. Ngunit sa paglipas ng mga araw at linggo, mararamdaman mo ang pagbabalik ng daloy. Mas maiinit na umaga, mas buong tissue, mas maraming sensasyon, mas mabuti pa. Nagigising ang mga nerbiyos sa iyong perineum, kumokonekta silang muli sa iyong utak, at ang muling pagkonektang yon ay mahalaga dahil ang pagka-arouse ay hindi lamang pisikal, ito ay neurological. Ang iyong utak at ang iyong singit ay dapat mag-usap at ang kasanayang ito ay nagpapanumbalik ng dialogo, dahan-dahan. Bumabalik ang sensasyon, hindi lahat ng sabay-sabay, ngunit sapat na upang bigyan ka ng pag-asa, sapat na upang sabihing, nandito ka pa, nakakaramdam ka pa. At ang pakiramdam na yon, hindi lamang ito pisikal, ito ay emosyonal dahil kapag nagsimulang makaramdam muli ang isang lalaki, nagsisimula rin siyang maniwala muli sa kanyang sarili, sa kanyang potensyal, sa kanyang halaga. At iyon ay nagdadala sa atin sa ikatlong punto. Isa na karamihan sa mga lalaki ay hindi pinapansin. Ito ay nasa iyong panloob na hita, malapit sa singit, ngunit bihirang hawakan ng may intensyon. Ang lugar na ito ay maaaring mukhang hindi mahalaga sa unang tingin. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, nagtataglay ito ng napakalaking kapangyarihan. Ang panloob na linyang ito ng iyong hita, lalo na ang tupi kung saan nagtatagpo ang hita at ang pelvis, ay isang pangunahing junction ng nerbiyos at daluyan ng dugo. Dito pinakamalapit sa ibabaw ang iyong femoral artery, lymphatic channels, at mga daanan ng nerbiyos. Kapag dahan-dahan mong pinindot ang lugar na ito, hindi mo lang hinahawakan ng balat, ginigising mo ang mga pangunahing daanan na patungo sa iyong sexual na core. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman nag-iisip na tuklasin ang rehiyong ito maliban sa isang regular na paliligo. Ngunit sa ilang maingat na haplos, banayad na presyon na inilapat gamit ang iyong mga daliri o palad ng iyong kamay, maaari mong i-stimulate ang daloy ng dugo patungo sa rehiyon ng pelvic. Ito ay parang pagbubukas ng mga tarangkahan sa isang lungsod. Kung mas ina-activate mo ang lugar na ito, mas maraming sirkulasyon ang gumagalaw sa mga organo na umaasa dito. Maaari mong gamitin ang dulo ng iyong mga daliri o kahit ang gilid ng isang maligamgam na bimpo. Ilagay ito sa kahabaan ng panloob na tupi at hawakan ng matatag sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos ay lumipat sa kabilang panig. Mag-apply ng banayad na presyon sa kahabaan ng tupi kung saan nagtatagpo ang iyong hita at iyong pelvis. Pindutin pababa,
Hindi masyadong malakas. Pagkatapos ay huminga ng mabagal, malalim. Maaari kang makaramdam ng init na kumakalat. Kahit isang pumipintig na sensasyon, iyan ang iyong circulatory system na nagsasabing, "Salamat sa pagbibigay pansin sa akin." Ang maliit na gawaing ito na ginagawa tuwing umaga ay nagiging isang makapangyarihang senyales sa iyong katawan. Isang senyales na nagsasabing, "Handa na akong makaramdam muli. Handa na akong gumaling." Hindi ito tungkol sa intensity. Ito ay tungkol sa pagiging pare-pareho. Ilang minuto bawat araw. Isang banayad na pagpindot. Isang mabagal na hininga. Iyon lang ang kailangan upang simulan ang muling pag-uugnay sa pagitan ng iyong utak at iyong pagkalalaki. At kapag pinagsama mo ang lahat ng 3 punto, ang buto sa pubic, ang perineum, at ang panloob na hita, lumilikha ka ng isang tatsulok ng pagpapanumbalik. Isang tatsulok na nagpapadala ng isang mensahe ng malakas at malinaw, gumising ka. Isipin ang 3 puntong ito bilang mga susi sa isang sagradong mapa na idinisenyo hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa biyolohiya. Hindi mo pinipilit ang anumang bagay. Pinapaalala mo sa iyong katawan ang disenyo nito. Binubuo mo muli ang tulay sa pagitan ng sensasyon at tugon, sa pagitan ng kumpiyansa at kimika. At narito ang kagandahan nito. Hindi mo kailangan ng kagamitan. Hindi mo kailangan ng reseta. Ang iyong hininga, iyong mga kamay, at ilang tahimik na minuto lamang. Hindi ito tungkol sa mga magarbong pamamaraan o mamahaling programa. Ito ay tungkol sa pagbawi ng isang pangunahing katotohanan. Ang iyong katawan ay idinisenyo para sa kasiyahan, koneksyon, at paggaling. At gumagana pa rin ito kung bibigyan mo ito ng tamang uri ng atensyon. Ngayon, gusto kong huminto ka sandali kasama ko. Ilagay ang isang kamay sa iyong ibabang tiyan. Huminga ng malalim. Ramdamin ang init na yon. Iyan ang buhay na muling gumagalaw. Iyan ang unang hakbang pabalik. Hayaan ang iyong kamay na manatili ng dahan-dahan. Walang presyon, presensya lamang. Hayaan ang iyong tiyan na tumaas. Hayaan ang iyong mga balikat na bumaba. Ramdamin ang tahimik na kapangyarihan ng iyong katawan. Hindi ka sira. Ikaw ay gumigising. Ang rutine na ito ay hindi tungkol sa paghahabol sa performance. Ito ay tungkol sa pagbawi ng koneksyon sa iyong katawan, iyong hininga, iyong pagkakakilanlan, at sa paglipas ng panahon, bumabalik ang performance. Ngunit sa panahong yon, matutuklasan mo na ang talagang mahalaga ay ang pakiramdam na buo muli. At mula sa kabuuang yon, namumulaklak ang tunay na sigla. Natutunan mo na ngayon ang 3 punto. Kampunto? Ngunit gaano man sila kalakas. Pinakamahusay silang gumagana kapag sinusuportahan ng 5 simpleng gawi. Tama iyan. Ang tunay na mahika ay nangyayari kapag pinagsama natin ang pisikal na haplos sa mga gawi sa pamumuhay na sumusuporta sa daloy ng dugo, pag-andar ng nerbiyos, at emosyonal na kagalingan. Ang 5 gawi na ito ay nagsisilbing pataba para sa iyong hardin. Kung wala sila, maaaring mahirapang tumubo ang mga buto ng sensasyon. Kasama sila, lahat ay mas mabilis na namumulaklak. At huwag mag-alala, hindi sila komplikado. Hindi mo kakailanganing baguhin ang iyong buong buhay. Ito ay mga natural. Sinusuportahan ng agham na mga kasanayan na maaari mong simulan bukas ng umaga. Gawi bilang 1. Malalim na paghinga sa tiyan tuwing umaga. Maaaring ito ay masyadong simple, ngunit maniwala ka sa akin, hindi ito ganoon. Kapag huminga ka sa iyong ibabang tiyan, ina-activate mo ang parasympathetic nervous system, ang nagsasabing ligtas mag-relax, ligtas makaramdam. Maglaan ng 5 minuto tuwing umaga. Humiga. Ilagay ang iyong kamay sa iyong tiyan. Huminga ng dahan-dahan sa iyong ilong. Hayaan ang iyong tiyan na tumaas. Huminga palabas sa iyong bibig. Hayaan ang lahat na lumambot.
Ang ganitong uri ng paghinga ay nagpapababa ng mga stress hormone, nagpapataas ng paghahatid ng oxygen sa iyong mga organo, at nagpapahusay sa lakas ng signal sa iyong mga pelvic nerve. Sa paglipas ng panahon, literal nitong sinasanay muli ang iyong nervous system na maging mas tumutugon at buhay. Gawi bilang 2. Hydration sa umaga. 2 baso ng tubig na may temperatura ng silid na may 1 kurot ng natural na asin. Nagigising kang dehydrated. At kapag dehydrated ka, nagiging mas makapal ang iyong dugo at hindi gaanong malayang dumadaloy. Nangangahulugan iyon ng mas mahinang sirkulasyon at mas mababang tugon sa iyong mga intimate na organo. Ang pagdaragdag lamang ng 1 kurot ng Celtic o Himalayan salt ay tumutulong na balansehin ang iyong mga electrolyte at mapabuti ang cellular hydration. Isipin ito bilang pag-tune ng makina bago ka magmaneho. Sa loob ng ilang minuto, mararamdaman mong mas alerto ka. Sa loob ng ilang araw, maaari mong mapansin ang pagtaas ng kapunuan sa lugar ng singit, lalo na kung isasama sa pressure point routine. Gawi bilang 3. Banayad na paggalaw sa umaga. 1 3 minutong pelvic activation walk. Hindi mo kailangang mag-jogging o magbuhat ng mga pabigat. Ang kailangan mo ay paggalaw na nagbabalik ng kamalayan sa iyong mga balakang, ibabang likod, at singit. 3 minuto lamang ng mabagal. Maingat na paglalakad sa umaga. Mas mabuti kung nakayapak o may malambot na tsinelas, ay maaaring magsimulang maglipat ng dugo sa rehiyon ng pelvic. Narito kung paano. Maglakad ng mabagal. Pinapalaki ang bawat hakbang. Hayaan ang iyong mga balakang na dahan-dahang umindayog. Sa bawat hakbang, huminga sa iyong ilong at ramdamin ang paggalaw sa iyong tiyan. Ang paggalaw na ito ay nag-i-stimulate ng lymphatic drainage. Muling ginigising ang mga hip flexor at ina-activate ang mga glutes, mga kalamnan na direktang sumusuporta sa erectile function at daloy ng dugo sa ari. Ito ay parang pagbobomba ng sariwang enerhiya sa mga tubo bago magsimula ang araw. Gawi bilang 4. 1 minuto ng maingat na haplos. Walang layunin, walang pagmamadali. Connection lamang, maging ito man ay paglalagay ng iyong mga kamay sa iyong puso, iyong ibabang tiyan, o kahit sa tuktok ng iyong mga hita. Ang pang-araw-araw na gawaing ito ng paggalang sa sarili ay nagpapakalma sa iyong nervous system. Para sa mga lalaking ilang taon nang walang pisikal na pagmamahal, ang kasanayang ito ay nagpapagaling ng higit pa sa iyong may isip. Ipinapaalala ng haplos sa katawan na ito ay minamahal, na ito ay karapat-dapat, na hindi ito nakalimutan. Maaari mo ring ibulong sa iyong sarili. Nandito pa ako. Karapat-dapat pa rin ako sa kagalakan. Ito ay nagre-reprogram sa iyong subconscious na bitawan ang kahihiyan. Nag-aanyaya ng mas maraming sensasyon at lambot sa iyong pinaka-intimate na mga sistema. Gawi bilang 5. Panggabing init sa pelvis, 1 hot water bottle, warm compress, o kahit 1 pinainit na tuwalya na inilagay sa ibaba lamang ng pusod. Ang init ay gamot. Pinapakalma nito ang mga masikip na kalamnan. Binubuksan ang mga daluyan ng dugo at pinapahusay ang produksyon ng testosterone sa pamamagitan ng pagsenyas ng pagre-relax. Ang lugar sa ibaba lamang ng iyong pusod, sa itaas ng buto sa pubic, ay mayaman sa hormonal at vascular tissue. Sa pamamagitan ng paglalagay ng init doon sa loob ng 5 hanggang 10 minuto bawat gabi, lumilikha ka ng perpektong kapaligiran para sa produksyon ng nitric oxide. Ang mismong molekula na kumokontrol sa daloy ng dugo sa iyong mga intimate na tissue, sinabi sa akin ng ilan sa aking mga pasyente. Dr. Rowena Bautista, wala akong inaasahan, ngunit sa 3 gabi, nagising ako na may naramdaman akong hindi ko naramdaman sa loob ng 200 taon. At napangiti ako
Dahil iyan ang nangyayari kapag binibigyan natin ang katawan ng kaligtasan, ritmo, at banayad na paanyaya. Kaya, narito na, 3 nakalimutang pressure point at 5 makapangyarihang gawi na sumusuporta sa iyong sigla, koneksyon, at pagkakakilanlan bilang lalaki. Ito ang iyong roadmap, hindi lamang sa pisikal na pagka-arouse, kundi sa emosyonal na paggaling. Ito ang mga kasangkapan na hindi kailanman itinuro sa maraming lalaki. Ngunit hindi pa huli ang lahat para matuto. Hindi ka masyadong matanda. Hindi ka masyadong malayo. Ang ilaw sa loob mo ay kumikislap pa rin. At ngayon ay oras na para tulungan itong magningning ng mas maliwanag. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Alin sa 3 punto o 5 gawi ang sa tingin mo ay pinakamadaling gawin para sa iyo? Alin sa tingin mo ang tahimik na hinihiling ng iyong katawan? Mag-iwan sa akin ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung saang lungsod at bansa ka nanonood. Nakakatulong ito na mas maraming lalaki ang realizes na hindi sila nag-iisa, na ang paglalakbay na ito, ang paggaling na ito ay nangyayari sa buong mundo. At kung gusto mong mas lumalim, nag-link ako ng isang espesyal na libreng gabay sa unang nakapin na komento. Ginagabayan ka nito sa bawat punto na may mga ilustrasyon, routine, at aking personal na paghihikayat. I-download ito, sundin ito, at panoorin kung ano ang mangyayari. At tandaan, huwag itago ang kaalamang ito sa iyong sarili. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, bigyan ito ng like. Ibahagi ito sa isang kaibigan o kapatid na maaring tahimik na nahihirapan at siguraduhing mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang susunod na episode. Karapat-dapat kang makaramdam na buhay muli. Karapat-dapat kang makaramdam na ikaw muli. Ako si Dr. Rowena Bautista at naniniwala ako sa iyong kakayahang bawiin ang laging sayo. Init, kagalakan, at kumpiyansa mula sa loob palabas. Manatiling malakas, manatiling mausisa, at magkita-kita tayo sa susunod.